Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Saan man pong panig kayo ng mundo, nasa loob man po kayo ng Pilipinas o nasa labas man po ng bansa, anong oras man po dyan sa inyo, mga kabunyog, mga kababayan, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Itong mag-uusapan natin, medyo maganda nga talaga ito. Kaya suited ito dito sa ating topic na magandang araw Pilipinas at mundo. Unahin muna natin at least magandang balita naman sa ating bansa ngayon. Sa statement na nilabas ni Solicitor General Minardo Guevara, parang nabubuhayan tayo ng loob, parang nagkakaroon tayo ng pag-asa na hindi na ganun ka Nung dati kasi napaka unreasonable, walang nung dati ang mga stand ng mga officials ng administrasyon ni Marcos, parang parehong-pareho nung kay Duterte. Sabi ni Rimulya, subukan lang ng ICC na pumasok sa bansa, ipapa-aresto namin sila. Pagdating pa lang sa airport, i-hold na sila, papabalikin sila. Kung galing sila ng Dahig o kung saan man bahagi ng Europa, papabalikin sila. Ganun yung statement ni Rimulya. Halos ganyan din ang statement ni Guevara nung una. We will not in any way cooperate with the ICC. Di ba? Ganun yung mga sinasabi nila. Sabi noon, we will not let ICC investigators enter the country. Hindi raw papapasukin sa bansa. Mga persona non grata sila. Di ba? Ganun din si Marcos Jr. We will not in any way, any shape, or any form cooperate with the ICC. Parang wala talagang compromise. Dahil hindi nga kinikilala yung jurisdiction ng ICC, hindi sila papapasukin sa bansa. At hindi sila, papabalikin sila. Kaya nga noon ang comment natin, sabi natin, masyado namang harsh yun. Nakakahiya naman sa Pilipinas yun. Pambabastos naman yun. Kung may visa yan, papasok ng Pilipinas, mayroon silang mga papeles, bakit naman Saka hindi naman yan mga wanted ng batas na hindi mo papapasukin sa bansa. Yun. 'Di ba? Pero ngayon medyo maluwag-luwag na. Medyo maganda-ganda na ang statement ni Guevara. Kaya nga ang title ng topic natin ngayon mga kabunyog, pati yata si Guevara nagbago na. Yari na yan, sina Digong at Sara. yan mga kabunyog, yan ang topic natin. Kaya medyo maganda, no? At least, mayroon na tayong nakikitang pag-asa na ang mga opisyal ng gobyerno ngayon, at least, hindi pa man sila nagsasabi na magko-cooperate na tayo sa ICC, pero at least mayroon ng opening. Sabi ni Victor Solit, panahon na raw ngayon ng baliktaran. Di bali Victor, basta yung pagbaliktad naman, nasa positive. Alam nyo, yung pagbaliktad, yung pagbago ng stand, basta't para sa ikabubuti ng bayan, yung pagbabago ng stand, okay yan. Okay yan. Anong masasabi nyo dyan, mga kabunyog, mga kababayan? Ayan, si Erwin Varela, siya nga pala, Blessed Sunday. Hindi ko kayo nagigreet ng Blessed Sunday. Sa atin kasi parang sa dami ng balitang pag-uusapan at lagi akong excited na mag-discuss ng bawat issue, kaya minsan nakakalimutan ko nga pala, weekend na pala o Sunday. Anyway, i-greet natin si Jasmine Casmid. I-greet ko nga yung mga hindi ko pa nag-greet halo sa aking mga talakayan. Wag na si Jonathan Dionisio, lagi kong nakikita yan. Wag na natin i-greet yan. Anyway, i-greet ko muna si si Ralph, itong si Benedicto Carlos, si Sinin Arayata, si Jen Risayo, pwedeng nanonood naman sila sa atin, kaya lang hindi ko natatimingan na nag-greet sila. Pero ngayon, i-greet ko naman sila. Tulad ni Jules
ni Jules Sasuluna. Sabi niya, present kahit late. Spaceman, kumusta? Jefferson Choco, kumusta po kayo? Maricel Matias. O sabi ni Maricel Matias, good PM, attorney, pero nasaan na sila prosecutor Khan? ICC warrants when Davao Group from Digong. Mamaya, mamaya, i-discuss natin yung interview ni Antonio Montalban kay i-interviewin natin si Ayan, okay, tuloy tayo. Kay Noy Agana Valdivieso sa Caloocan City, happy viewing, Akak Brutus. Akak, ang tagal kitang hindi nakita. Kay Nini Romero Gabes. Okay, so ito na nga, tuloy tayo dito. Ito, para makita nyo yung news talaga tungkol dito. Ayan, ito po yung title ng news na yan. Sabi dito, no reason to prevent ICC investigators from entering Philippines, says Guevara. O yan. December 2, kahapon lang po itong balita. Wala daw rason. Ang paliwanag ni Guevara ganito. Ang paliwanag niya ganito. From my point of view, for as long as there will be no as long as there will be no illegal yan. Ito naman. From my point of view, for as long as there will be no illegal activities to be conducted here, that they have the proper travel documents, I do not see any reason why they should be prevented from coming in. Because they are going to interview certain persons, gather certain documents, so forth and so on. O yun, tama. Yan. Yan ang medyo tamang stand ng Solicitor General. Wag yung mga dating statements noon. Kasi mga dating statements noon, mga kinopya pa nung panahon ni Digong na masyadong garapal, masyadong hindi kumikilala sa rule of law. Anong mga sabi noon nila Roque? Papabalikin sila. Pagdating pa lang nila sa airport, iho-hold sila tapos papabalikin sila kung saan sila nanggaling. Ganyan din ang sabi ni Enrile. Ganyan din ang sabi ni Panelo. Nung nagsisimula ang administrasyong Marcos, ganyan din. Ganyan din. Pero at least ngayon, iba na. Yan, iba na. Tama ito. Tama ito. Kung mayroon naman silang mga travel documents, o di papasukin sa bansa. Papasukin. Kung mag-gather sila ng mga informations, mag-i-investigate sila, may i-interviewin silang mga tao. Halimbawa, i-interviewin nila sila de Lima. I-interviewin nila yung mga biktima, yung mga pamilya ng biktima. Okay yan. Ang sabi lang naman ni Medardo Guevara, hindi magko-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas. Di okay. Ang gusto sana ng Kongreso, mag-cooperate. Ang ibig sabihin ng mag-cooperate, halimbawa, pupunta sa mga istasyon ng pulis para kumuha ng mga data, mag-i-interview ng mga pulis. Dapat sana mag-cooperate. Kaya lang, kung hindi magko-cooperate ang gobyerno, yung mga ahensya ng gobyerno, hindi magko-cooperate yan. Ibig sabihin, hindi sila makakapag-interview ng mga pulis niyan. Kasi pagbabawalan yan ng DILG at ng PNP. Hindi rin sila makaka-interview sa DOJ. Hindi rin sila makaka-interview ng prosecutors. Ganyan ang mangyayari niyan. Kung hindi magko-cooperate ang gobyerno. Pero, kahit hindi mag-cooperate, at ito, on the minimum, wag naman yung bastos na aarestuhin, hindi papapasukin, papabalikin, hindi naman. Wag naman ganon. Parang yung kasing dating stand na ganon, talagang bastusan yon. Pero itong stand ni Guevara ngayon, medyo medyo may kunting may kunting pagpipino, hindi nagarapal, di ba? As there will be no illegal activities to be conducted here yata yan. Hanggat walang mga illegal na aktibidad,
Kasi yung gagawin nilang yung gagawin nilang pag-interview, legal yun eh. Legal yun, di ba? Legal yun. Ano bang mali doon sa mag-interview ka? Ano bang mali sa mag-interview? Oh. Yan yung balik tayo. So, dati, ang stand ng gobyerno ni Duterte noon, wala. Talagang garapalan daw, papabalikin. Parang bastusan. Ganon din dati ang sinasabi ni Rimulya, ganyan ang sinasabi ni Guevara nung una. Oh, pero ngayon parang mayroon ng tone down, nag-tone down. Ano na? Hindi naman papabalikin. Hindi rin naman magko-cooperate ang gobyerno, pero hindi naman daw babastusin. Pwede daw mag-imbestiga dito. Yun daw ang personal na stand ni Guevara. Pero syempre, ultimately daw, ang magdi-decide kung ano talaga ang magiging handling ng gobyerno pag nag-request ang ICC na pumasok sa bansa, si Marcos Jr. Ngayon, paano ang CHR? Ang Commission on Human Rights. Sabi ni Guevara, ang Commission on Human Rights, pwede yan. Ito, Soljan Guevara, government won't stop CHR from cooperating in ICC probe. Sa Manila Bulletin, lininaw ni Guevara, yung Commission on Human Rights, hindi yan pagbabawalan. Bakit mga kabunyog? Ahensya din naman yan ng gobyerno. Nakalagay po sa konstitusyon, ang CHR ay independent body. Kay William Masi, salamat sa pag-send ng donation, salamat. So, ang CHR kasi o Commission on Human Rights, bagamat ang pondo niyan galing sa gobyerno, bagamat bagamat government body yan, pero created po kasi yan ng Constitution. The Constitution, the Commission on Human Rights is a constitutional body created by under the Constitution para sa pagtataguyod ng human rights. Pero hindi ito, independent ito. Ibig sabihin kahit mga violations ng gobyerno ng human rights, pwede nitong imbestigahan. Kaya ito, nag-ooperate ito as an independent human rights body. Bagamat ang funding nito at ang personnel nito ay bahagi ng gobyerno. Pero may mandate ito na mag-operate independent. Hindi pwedeng kontrolin ng presidente. Hindi pwedeng kontrolin ng DOJ. Kaya sabi ni Solicitor General Guevara, pwede. Ang CHR pwede yan. So malaking tulong na rin yan mga kabunyog. Kasi ang CHR maraming records Maraming records ng mga human rights violations at saka mga EJ case ang CHR. Kaya pag pumunta dito ang ICC, at least sa pronouncement na ito ni Guevara, malaki na po yung tulong. Kasi pag nakapasok ang ICC dito, pwede nang maimbestiga si Leila de Lima. Pwede nang maimbestiga ang CHR. Pwede nang maimbestiga ang mga human rights groups, yung Karapatan. Sila Attorney Chrissy Conte, pwede nang ma-interview niyan. Yung mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs, pwede nang i-arrange yan na ma-imbestiga, ay ma-interview, ma-imbestiga. Kaya malaking tulong na rin yan. Ang hindi lang nila pwedeng gawin, kung based sa sinasabi ni Guevara, yung hindi sila pwedeng mag-interview ng mga police, prosecutors, hindi sila pwedeng mag-interview ng judges, hindi sila pwedeng mag-interview ng mga opisyal ng gobyerno. Kasi nga, kung ang stand ng gobyerno ay non-cooperation. Pero, hindi naman ibig sabihin ng non-cooperation ay babawalan ng ICC. So yan ang medyo nagbago na ito sa dating tono. Kasi ang dating tono nila, babastusin niya eh. Di ba ang sabi nila noon, ang sinasabi noon nila Rimulya, pagdating pa lang sa airport, papabalikin na. O yun. At least mga kabunyog, okay na to, di ba? Medyo maganda na to. Maganda na tong stand na to. Pero, actually, ang pinakamaganda sana talaga, mag-cooperate na sana ang gobyerno. Kaya lang, kung hindi pa naman ganun ang stand ng gobyerno na mag-cooperate, on the minimum, yan ang termino ko dyan, on the minimum o kahit sa minimum man lang, tama na itong sinabi ni Guevara. Wag
wag bastusin ang ICC, papasukin, gawin yung kanilang gagawin na mag-investigate. Okay na yan. Pero, on the minimum yan. On the maximum, at yun ang pinakamaganda, mag-cooperate ang gobyerno. Para ang ma-interview sana ng ICC, hindi lang yung mga biktima, hindi lang yung human rights groups, hindi lang sila Laila de Lima, hindi lang yung CHR, kundi pati yung mga police, pati yung mga judges, pati prosecutors, pati NBI, pati PIDEA, o yun. Lahat dapat ma-interview para mas maging buo ang investigation ng ICC. Anyway, sige mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang ating paliwanag dito sa ating topic ngayon. Medyo maganda na rin to, okay na rin, pero sabi nga natin, mayroon pang mas maganda dyan. Ang mas maganda sana niyan, mag-cooperate na sana, fully. Pero on the minimum nga, kung ganyan lang ang kaya nila, di sige, pwede na rin. Di ba? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.